Isang ultimate Pinoy food trip ang food crawl natin ngayon at hindi ito basta-basta na food crawl. Hindi pa tayo napasok kaya alam na natin magiging solid. Kita nyo yung mga iniihaw na iyan. Tatlong magkakaibang kainan sa Batangas ang kakainan natin ngayon simula sa isang gotohan na may pinasikat na combo at ngayon ay sadyang dinarayo na rin dahil marami na rin silang tinda. Pwedeng din na natin tapusin ang vlog natin pero marami tayong kakainan ngayon. Tapos sa isang legendary kainan na nagsimula lang sa isang kubo at ngayon ay isa ng sikat na modern karinderya. Tagal kitang hinintay. Hindi na kailangang umakyat ng Tagaytay. At sisiguraduhin natin na solido from start to finish ang ating food crawl dahil tatapusin natin sa isang restaurant na nagsaserve ng para sa akin ay best crispy pata at papartneran natin yan ng iba pang Pinoy food. The best crispy pata in town. Pagkatapos nito, siguradong sa Batangas kayo ay dadayo. Sinasabi ko sa inyo, napaka-solid ng ating ultimate Filipino food tour din sa Batangas ay simula pa lang narinig tayo sa Babes Gotong Batangas at inihaw na liempo. Sinasabi ko sa inyo, napaka-solid. Simula pa lang ay hindi pa tayo napasok kaya alam na natin magiging solid. Kita nyo yung mga iniihaw na iyan. Bukod dyan, ang kanilang pambato din ay yung kanilang Batangas Goto at inihaw na liempo at marami pang iba. Ay, kita nyo sa dami nakain. Ngayon ay supposedly patay na oras dahil weekday tapos alas 10. It's a sign. At tarisadya hindi na lang ang gotohan talagang Filipino restaurant na. Yan. Luluto na ng lomi. Ariang wala sa kanila dati nung huli kong kain din Kailan yung last na kain ko din Parang si Chewy pa kasama ko na. 3 years ago. 3 years ago na yun? Oo. Hindi yun nakatagal. Yan, nasulak na. Tama nga naman na naglomi na rin ang mga ari dahil talagang ari dinadayo ng mga turista para sa Goto. 2 in 1. Bukod sa Goto, makapaglomi na rin sila. At ari ang kakaiba sa kanilang lumi. May topping na binubong. Tapos yan, yung mga basic. Rebusado. Basic lang. Tapos atay. Pola-pola. Oh, ayos. Yan. Yung sabaw ng kanilang goto, sulakan na. Kita nyo sa kulay. Malasenter sadya yung goto na masibuyas ang lasa. At rin mga red ay hindi na rin aabot ng tanghalian. Ubus na rin maya-maya. Mga pasikat diet. Kaya pala ito din. Yun. Special daw. Kita ko na ang mata. Puti, may inabutan pa tayo. Nung huli kong goto din wala pa niyan. Wala pa po. Yan, may mata na. Mga daw. Maligat ng kaunti. Maligat. Kaya tayo. Yan. Sarap niyan. Yun, lambot Oh, Wala. pisngi yan. Opo. Yan, Naalala niyo yan, sir? Oo, tama. Ikaw ang una nagpaano niya sa akin Ako sir, ngayon sila hinahanap ng fish. Grabe yung pisngi Siguro rin buhay pa laging pinipis silang pisngi. Mamula-mula na sir. Cute ng pisngi mamula-mula. Tapos yan, may nabutan din tayong utak. Huwag niyong aasahan yan pagkaitanghali niya. Yun, sir. Ang ganda. Quality. Sasabawan na laang. Yan. Ano yung maganda? Yan, sasabaw ka na. Yun. Bango. Yan, sabi ko naman sa inyo, simula pa lang ng food tour natin ay ultimate na sadya. Pwedeng din na natin tapusin ang vlog natin pero marami tayong kakainan ngayon. Kaya make sure manood kayo hanggang dulo. Pero ito, grabe simula pa lang ay may lumi na pala din sa Babes Goto and Liempo. Yan. One basic lang and there's nothing wrong with that. Pagdating sa lomi, sometimes yung basic ang talagang masarap for a lot of people. Ang pinagkaiba na ari ay merong binubong. Yan. Lilipat sa plato, samahan natin ng rebusado. Nasaan yung binubong na iyon? Where is it? Yon. Kaya wala munang sausawan. Magkasama na rin. First bite. Thank you, Lord.
Sabi ko nga, basic lomi na mayroong kakaibang topping. Sarap ng rebusado nila, ah. And pag nalagyan mo ng toyo mansi, isa pa. Namiss ko yung garning lasa ng lumi eh. Bago tayo mag-move on sa iba. And the reason why we're here, ang paborito ko din eh, yung Babes Goto, one of the best in Batangas. Sa laman, sa lasa ng sabaw. Look at that soup. Quality. Yan. Kaya maganda maaga din, makakapili ka ng gusto mong laman. Yan, yung pisngi. Siyempre ang Goto Batangas. Baka lang hindi kayo aware kasi pinapanood nyo to dahil gusto nyo yung ultimate Filipino food tour eh. Just to inform you, garne ang Goto Batangas. Sabaw iyan, lamang loob at kakanina. Quality. One of the best in Batangas. Tapos, kaya rin sumikat sadya ang Babes ay dahil sa partnership ng Goto saka ng inihaw na liempo. Ay, kita mo ga iyan? Grabe naman yan, oh. Yan sadya ang partner din eh. Tapos, iuulam mo sa kanin na may sabaw ng Goto. Alam ko, Chrissy, yung pag kumakain tayo ng inihaw na liempo, sasabihin natin, wow, para ako nasa beach. Ito talaga yung kinakain natin sa beach eh. Yung karning timpla. Yan, brings back memories of yung naliligo kami sa Matabungkay nung bata kami. Tapos tatawagin na kami nakakain na. Tapos pagkakain ng inihaw na liempo, pipigilan kami. 30 minutes na uli bago maligo. And meron na rin silang pusit, are iniihaw bago isinisling. Grabe ang flavor nito. Biruin mong iniihaw na, sinisling pa with sauce. More on sweet siya. Yung sweetness, ganun pa rin yung pagka-smoky niya. Although na-overpower na ng sweetness. And, hindi ko dapat to orderin. Eh nung kami papasok, nakita niya Aisha. Sabi niya, order tayo ng tilapia. Ay nung nakita ko sabi ko, sige. Ito yung tilapia na smoky, may konting pait, pero yung loob, yung pinaka-flesh niya, ang moist, ang lasa. Tapos, ang kukumpleto dyan, yung ensaladang talong, tanda ko ay nung bagong labas, kami ang nag-vlog na Tapos awa naman ng Diyos, talagang pumatok daw. Lahat daw ng umu-order ngayon, lagi na may garne, lalo na pag inihaw. Lagyan natin ng konting alamang. Yan. Maya-maya, mag-aaya na ako sa beach. Ito, bago sa kanila to. Gloria to, grabe yan. May pancit canton. Although pwede kang pumili between pancit canton saka chop suey. Masarap ang pancit canton dito. So, nag-pancit canton tayo. Tapos, merong chicken yan. Ito kay Aisha to, tikman ko lang. Homemade fried chicken. Tapos, kita nyo naman yung kulay ng pancit canton na yan. Look at that shine. Very flavorful. Kinakita ng vlog na to na kahit isa lang ang puntahan mo din sa Lipa, karing Babes Goto, ay marami ka nang makakain ng mga Pinoy food and Batanggenyo food. Again, may lomi na pala sila. Pero ang rason kung bakit sila ay nakilala ay dahil na rin goto nila. And after trying it for pang ilang beses ko na rin kinainan, pang ilang beses ko na rin binlog, ay quality sadya. Tapos make sure parisan nyo kahit ano dito, solido, lalo na paring kanilang liempo. Dini tayo sa medyo matabang part, lalo na liempo, arisadya ang kapartner niyan. At may mga fresh fruit juices na rin sila. Ari ay melon, fresh fruits daw sadya yan. Talagang beach na nga. So, first stop pa lang to.
ng ating vlog. Make sure nood kayo hanggang dulo. Pero Babes Goto, one of my favorite street food destinations din sa Lipa and even Batangas. May lumi na rin sila. Timusan nyo na. Second stop natin, Mando and Elvis Lutong Bahay naman tayo. Narinig tayo sa Tanawan branch nila. Pero sikat na sikat to sa mga Batanggenyo dahil sa legendary branch nila sa Santo Tomas. Kilalang kilala ng mga Batanggenyo yan. Modern karinderya naman tayo ngayon. Mukhang marami ng tao ah. Yan, medyo napupuno na yung parking pero meron pa naman yan sa likod. Kaya hindi problema ang parking din eh. Pasok na tayo. Yan na nga sinasabi sa hula, dumadami ng mga ngain, pupuno na. So ang style din yan, pipila ka dyan. Dahil modern karinderya siya, yan. Tuturo mo lang kung anong gusto mo, turo-turo style yan. Tapos, sasalukin na nila. Pero may mga short order sila dito, may lomi nga sila dito eh. Ari lang ang hirap pag nasa harap mo mga masasarap na pagkain. Kahit ang plano mo isa lang ay tuturo mo, ay mapaparami ka ng turo dyan. Life so nice, luxury, luxury. This is that lux life so nice, luxury, luxury. Walking with the attitude, influence on magnitude. Yeah, we going up. Yan na, rin ang ating mga rainy day dishes. Hindi makapili. Dinamihan na. Siyempre, meron tayong lumi. Meron tayong bulalo. Meron tayong beef papaitan. Atare. Parang nga ngayon ako makakatikim na rin. Sinigang na baka sa kamatis. Tapos, meron din tayong sinigang na salmon. Tapos yan ang mga sabaw. And, gusto ko kasing i-shoot na nilalagay yung sabaw eh. Tapos, ito naman, hindi naman rainy day treat. Any day treat, lechong kawali. Tapos, meron din tayong bistec for the sole reason na paborito yan ni Mrs. Tine. Magagalit pag hindi ako umorder niyan. Yan, bulalo lang ang cravings eh. Ang dami na. Kasi galing kami sa Tagaytay nung nakaraan lang. Dapat bago umuwi, magbubulalo ako. Naka-reserve talaga yun eh, na magbubulalo ako. Kaso lakas naman ng ulan. Kami natakot na mas stranded, kaya kami umuwi na. Kaya rin, ilang araw nag-crave sa bulalo. Buti na laang merong Mando and Elvis. Magbubulalo tayo, pero bago yan, ay, diinin muna tayo. Yan! Kanilang lumi. Isa pang pampainit ng tiyan. Yan! Ang kakaiba sa lumi ng mga riyan, yung tinagtad na lechong kawali. Sarap niyan. Yan! Tapos, lagyan natin ng toyo mansi, maanghang, maraming sibuyas, first bite. Thank you, Lord. Sarap din ang lumi sa Johnny Ladini. Kung iniisip mo, nasa mga lumihan ka lang makakain ng masasarap na lumi, subukan mo ang lumi na Mando and Elvis. Pandayo din. Yan, pero yan ay appetizer laang. Bago yan, sige na nga, dinin na tayo. At rin naman ang dahilan kung bakit tayo narinig. Yung kanilang bulalo. Yan. Ay hihigop ng sabaw. Tapos, nutrition month. Patay na kaunting gulay. Yan. Tapos, kunin na rin natin na rin. Maro na yun. Kunin na rin natin yan. Yun. Ang ilang araw ng craving. Tagal kitang hinintay. Hindi na kailangang umakyat ng Tagaytay. Dine, Mando and Elvis Tanawan. Malasang sabaw. Malambot yung laman. Yung lasa ng bulalo. Ay, bawat hibla meron. Itong sabaw. Tapos, ari yung first dish na na-inlove ako sa Mando and Elvis. Una kong punta din ako'y umorder na beef papaitan. A Batanggenyo favorite. Hindi lang ng mga manginginom. Sarap. Saka ang linis ng pait. Ari yung sinasabi ko na hindi naman rainy day dish, ari ay any day dish. Basta mag-crave ka ng lechong kawali. Ito, natikman ko to sa nila, Santo Tomas branch nila. Tapos, doon ko na-discover na masarap pala ang kanilang lechong kawali.
Lutong. Buti yun, paulam siya. Kahit anong sabaw dito. Para sa mga seafood lovers, sinigang na salmon. Sarap ng asim. Yung mas maasim than the usual, pero hindi naman sobrang asim. Tapos, tinamatisan na baka. Uy, nagulat ako sa asim nun ah. Yung asim niya, hindi sobrang asim. Actually, ano siya, kung di-describe ko siya, fresh yung pagka-asim niya kasi nandun yung flavor ng kamatis. Guys, tamang-tamang lambot ng baka. Speaking of baka, paborito ni Aisha Dine, bistek. Malambot yung baka. Tapos yung maasim na matamis na sarsa. And syempre yung lasa ng sibuyas. So, pinakita sa vlog na to na hindi mo kailangan umakyat ng Tagaytay or dumayo para makatikim ng masarap na Pinoy food or isatisfy ang iyong rainy day cravings. Rainy day cravings man o any day cravings. Or mga Batanggenyo favorites. Bukod sa Batangas Bulalo, Lomi, at kahit nga pang Himagas, yan, natunaw na laang, banana con yelo. Yun ang masarap na panapos dito. Pero hindi pa dito natatapos ang ating Pinoy food trip sa Batangas. Abangan nyo yung last stop natin, malupit din yon. Pero Mando and Elvis, timusan nyo na. Yan, luluto na, pagsasabay na din ang sinigang na salmon belly, saka tinolang pampano. Tinola pa lang pampano. Pero masarap ang pampano din sa Lucky Bird. Pero nga ngayon kumatitimusan yung nila, sinigang nilang pampano. Oh, liyab naman liyab. Nilagay na rin mga pampalasa. At yan, ito drop na ang kanilang famous crispy pata. Yun. May halbos na yan. Napalasahan na yan. Saka napalambot na yan. Yan ay pakikrispihin na laang yun. That's the sound that you'd like to hear kapag nag-deep fry ng crispy pata. Yun. Nilagay na ang pompano at nilagay na ang salmon belly. Yan, for a healthy appetizer. Ito, gusto appetizer na to eh. Kanilang Korean fried cauliflower. Yan, babalik ta rin na. Wait for that golden brown color. Yun. That is beautiful. Habang nakasalang yung sinigang na salmon belly, ay magsasalang na rin ng sinigang na baboy. Yan. Siyempre may choice of protein pagdating sa sinigang. Mozzarella sticks. Gusto ko siya ni Miyaka, ni Aisha. Tukoy na tukoy ni Chef eh. Oh. Hindi na apaw eh kahit sulakan. Yan. That is almost done. That beautiful color. Hindi ako excited. Tinolang pampano. Yan. Just about done. Maya-maya, kakagatin na natin yung lagutukan na lutong na yan. Pinapalutong all sides. Yan, hinangin na. Yan, ang request ni Aisha, yung kanilang champurado. Sarap ng champurado din eh. Yan, chop na rin yung crispy pata for presentation purposes. Yun. Pinilas lang eh. Mamaya ngangat-ngating ko yung buto-butong iyan. Pinilas na ang balat. Hindi na magpapangagaw. Maya-maya. Pero marami naman yung balat. Not to worry. Yan yung lambot ng laman na yan. Oh.
Ay, kita niyo naman, laki naman yung crispy patang iyan. Yan! Look at that beauty. Ayan, may kasama ulit tayo nung narinig na Lucky Bird game. Ayan. Tapos syempre kasama natin. Yan. Miyaka sa si Aisha. For a Filipino food feast din sa Lucky Bird. Kala ko naman eh. Yan, di nila sa Lucky Bird. Lucky Bird lang ang restaurant na may mga appetizers pero uunahin mo talaga ang crispy pata. Arin ang gagawin mong appetizer, arin ang iyong gagawin na main dish. Ay, pag hindi ka naman gayaan ng itsura, ay hindi mo if a first bite iyan. Pero kuha muna tayo ng balat muna. Di, arin na. Magkasama na. Balat sa kalaman. Kainaman ka na. May kasama na rin yung taba sa kalaman. First bite. Thank you, Lord. The best crispy pata in town. Narisadya yung crispy pata for me may sausawan na din pero sa akin perfect na yung lasa. Harap yung pagka-crispy ng balat, yung light yung pagka-crispy niya, tapos yung taba na gelatinous na kumakapit-kapit sa ngala-ngala, and then yung napakalambot na laman at napakalasa. Ay siya, baka makatampo yung mga totoong appetizer. Mozzarella sticks. Sausaw natin. Medyo lumamig na nabuo na yung cheese. Ari naman para kay Aisha at kay Miyaka. Gustong-gusto nila yan. Tapos healthy. KFC. Akala ni Miyaka Korean fried chicken. Korean fried cauliflower yan. So, deep fried cauliflower in breading. May sauce. May feta cheese. Garnish with grapes for that sweetness. Yung cauliflower na crunchy yung pagkakaluto. Crispy yung breading. Tapos sweet, savory na sauce. And then salty feta cheese. Yan! Magkakanin na tayo dyan. Kaya nga pala si Naraki sumama din dito kasi nagpa-car wash na rin sila. Kasi itong Lucky Bird, kay car wash din sila. Kaya kumakain ka na, nagka-car wash ka pa, at magsisinigang na tayo. Ano ang sinigang nare? Ano ang unang nabola? Yun. Kunwari, hindi alam na sinigang na baboy are. Ako lang ba o pag crispy pata, masarap talaga na kaulam, sinigang. Feeling ko hindi ako laang. Home-cooked goodness. So, kung magki-crispy pata kayo dito, pili na lang kayo kung anong gusto nyong sinigang, naka-partner niyan, kung salmon belly o pork belly. Nagkataon sa amin, ako gusto ko pork, kinaay siya, gusto salmon. Pagbigye ang hilig. Pero, salmon, pang balanse, kasi crispy pata. So, sabi ko nga, aring kaulam niyan, nakakuha naman tayo ng laman. Again, wala nang sausaw-sausawan. At are, ang excited akong subukan. Sinigang na pampano. Ganda ng kulay, oh. Yan, bakas lang tayo ng... Yan. Ganda ng kulay, manilaw-nilaw. Uy, sarap. Yung tinola na ano, itong tinola nila may tanglad. Sarap. Yung fresh yung flavor. Alam mong healthy, very satisfying. Sarap ng sabaw. May mga dessert pa tayo. Dito na rin tayo magde-dessert saka magkakape mamaya. Pero nakalimutan ko. May champurado pa nga pala bago tayo pumunta doon. Pakagat muna. Pakagat muna. Sige na nga. Sausaw na natin sa sausawan. Yan. Okay din yung sausawan. Lalo na yung suka. It cuts through the richness. Ano naman, request ni Aisha, yung champurado. Yan. Masarap ang breakfast dito sa sa Lucky Bird. Parang na-miss ko yung tapa nila. Mga pagtapa nga din sa isang araw. Yan, lagyan lang natin ng konti lang gatas. Yan naman nilagyan na ng kaunti nung niluluto. At giles. Sarap to yung pag nag-uulan. Actually, ito mga kinakain natin ngayon. Sarap pag nag-uulan .
chocolatey, right amount of sweetness. Yung pagka-milky niya, tama-tama lang. Medyo nauuna na ang dessert. Pero again, di tayo mag-dessert mamaya. Tayo magkakape. For now, kain muna tayo. Kita-kita tayo sa dessert at kape. Yan, napasarap ang kain, napasarap ang kwentuhan. Siyempre, pag masarap ang kain, kailangan may matamis, kailangan may kape. Tapos yan, inabot na tayo yan. Almost coffee time na. So magkakape na rin tayo. May kape dito sa Lucky Bird. Actually, masasarap yung kape dito. Meron silang, ang in-order ng grupo namin, meron kaming Spanish latte, Biscoff latte, pistachio latte, paborito ni Aisha yun, tapos matcha. Tapos meron tayong 3 desserts dito. Yan. Ito, mango sticky rice. Ang ganda ng mango sticky rice nila, oh. Yan. Tapos yung mango sticky rice nila served with chocolate. Yun. Grabe naman yun. Yan. Ganda ng pagkakaluto ng suman, no? Kumain natin ng cream, kumain ng sago. Kumain natin ng mango, syempre. Ang sarap nun. Ewan ko kung ginagawa nyo to. Nung mga bata kami, yung suman, ipinipirito namin yun. Parang yung may crispy. Parang ganun. Tapos, sarap ng mixture ng chocolate, ng sweet mango, ng cream. Babalikan kita. Ito naman, burnt Basque cheesecake. Nice texture. Yung blueberries na medyo tart. May tamang tamis. Sarap niyan with coffee. Matcha cheesecake. Ako naman, sakto lang sa matcha. Hey, gusto ni Jean. Harap. Pero ako, ang paborito ko talaga dito, eto. Ba't hindi ko ino-order dati? Hindi ko pinapansin dati. Ang sarap pala na rin. Mula ngayon, kasama ng crispy pata, ikaw ay laging kasama ko na. O kaya merienda time, ari ang iyong snack, tapos kape. Dito na natatapos ang ating Pinoy food trip din sa Batangas. May na-miss ba ako na paborito nyo na pagkain or restaurant? Let me know in the comment section. Puntahan natin yan. Pero kung napitin kayo sa food trip na to, tuloy-tuloy ang food trip dito, kita-kita tayo doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.